Dapitan. Dapitan. Ang lugar na sobrang liblib na marahil ang Diyos mismo hindi niya alam na ginawa niya ang dapitan. Malayo, liblib. Ano pa ba? Sa ilalim rin doon ang mga eswita. At dyan ko pinadala ang mahal nating Dr. Jose Rizal. Diyan ko dinala ang ating minamahal na Dr. Jose Rizal. Kung sabihin hindi mo kilala si Dr. Jose Rizal, siya ang sinasabi nilang paboritong bisita ng mga salon sa Madrid. Siya rin daw ang mahilig manligaw sa Paris. At si Dr. Jose Rizal daw ay isang magaling na manunulat sa Berlin. Pues, ngayon siya ay mabubulok. Siya ay mabubulok sa dapitan. Siya ay magiging kausap ng mga palaka at lamok sa dapitan. At sinong gumawa nun? Ako! Ako ang gumawa nun! Oh, iho, huwag kang magdrama dyan sa dilim. Ang hapunan lalamig na. Nang! Ito ba? Eksena ako eh. Nastorbo mo ako. Eksena ka pa dyan. Mag-aalas 10 na ng gabi. Kalma ka nga. Bago kita patulan ng... Ay nako, gusto mo bang mapalo kita ng sandok? Gaya ng mga nanay sa Italia? At nang ikaw ay matauhan dyan? Bumaba ka na. Drama. Pagalitan pa nga ako. Totoo. Sa ngayon ako'y isang lalaking tinanggalan ng karapatang pampolitika. Maaaring itanong ng iba, ako pa ba'y tao kung wala na akong boses? Ako'y ipinatapon, itinabuhay na parang salot sa isang lugar na hindi ko kilala. Isang liblib, malayong sulok ng mundo. Walang kaibigan, walang pamilya, walang pamilyar na wika o kaugalian. Ngunit hindi pa lahat ay nawala. Ang iniisip nila ang katahimikan at kalayuan ay magpapahina sa akin. Ngunit nagkakamali sila. Ito ay hindi kulungan. Isa tong pagsubok at hindi ako magpapatalo rito. Inalis nila ang aking plataforma ngunit hindi nila kayang alisin ang aking layunin. Ipinadala nila ako rito para makalimutan ko kung sino ako. Pupunta ako para mas matandaan ko kung para kanino ako lumalaban. Ay! Takal mo na dyan ah! Hanapan na pila dito! Sorry po. Akala ko po wala na pong tao sa labas. Ay! Wala, si Doc pala to. Sige Doc, antayin ka na namin dito sa labas. Ay, oo nga pala. Kailan po tayo makakarating ng dapitan? Sa pagkakala ko po Doc, makakarating tayo sa dapitan pagdating ng... Padre Obak, ako nga pala si Rizal. Maaari po bang... Kita, Doktor. Ikaw ang Padre Obak? Oh, bakit? May problema? Wala. Dr. Rizal, nais mong hinirahan mo dito sa aming parokya, ngunit may kondisyon. Bawiin mo lahat ng iyong isinulat laban sa simbahan. Ang isinulat ko ay laban sa pang-aapi, hindi laban sa Diyos. Hindi ko mababawi ang katotohanan. Hindi ka maaaring manatili dito habang tinutuligsam ang pananampalatayang nakakarami. Sinusunod ko lamang ang batas ng simbahan. Layas! Kung ang batas na yan ay pumipigil sa katwiran at dangal, mas pipiliin ko pang manirahan sa labas kaysa makisama sa loob. Dr. Rizal, ako si Kapitan Carnicero. Maligayang pagdating sa dapitan. Maligayang pagdating?
para sa isang itinapon. Hindi ka bilanggo, Doktor. Ikaw ay isang deportado. Hindi ka ikukulong. Ngunit kinakailangan mong manatili dito sa dapitan. At saan ako titira? Kung iyong nanaisin, maari kang manirahan sa akin. Walang rehas, walang kadena. Hindi ko akalaing may kabaitan pa sa gitna ng ganitong kapalaran. Ako ay isang sundalo, hindi tagahatol. Ikaw ay Pilipinong may dangal, hindi isang kriminal. Kung gayon, Kapitan, baka may saysay pa ang pananatili ko rito. Tahanan ito, hanggat ikaw ay may kapayapaan sa puso. Perpekto! Kukunin ko ang lupaing ito. Maraming salamat po, Ginoo. Huwag po kayong mag-alala, hindi po kayo magsisisi. Ang lupaing ito sa Talisay ang pinakamagandang lugar para sa mga layunin mo sa agrikultura. Aba, nakakagulat naman. Ang isang taong katulad mo, bibili ng lupang nagkakahalaga ng 1,000 piso? Hindi ba mabigat sa bulsa mo yan? Di ka mananalo dyan. Pagdating sa alak at sigarilyo, hindi ka papatol. Pero pag sa loto, gaganahan ka. Alam mo, kung ako sa'yo... Panalo ako. Panalo ka? Panalo ako! Panalo ka? 20,000 piso! Panalo ako 20,000 piso! Nakikita niyo yan! Siguro may tapat kang trabaho. Tapat na trabaho, syempre. Diyan dadalo yung tubig. Kung tama ang ating pagkakaayos, makakarating ito sa bawat tahanan. Hindi na nila kailangan sumalok mula sa ilog araw-araw. Doktor, di ko inaakala. Tubig na dumadaloy sa mga bahay. Para tayong Maynila. Hindi natin kailangan hintayin ng Maynila. Gagawa tayo ng sarili nating kabiasnan dito. O nga pala, kayo muna po bahala. Makikipagkita ako kay Carion mamaya. Nga malalim. Isa pa. Doktor, kahit po ba wala kaming pambayad? Ang kalusugan ay hindi dapat kinakalakal. Lahat ng may sakit ay may karapatang gumaling. Hindi po ba kayo nakatatakot magkasakit din? Ang mas nakakatakot ay hindi tumulong kahit kaya mo. Salamat po, Doktor. Ginagawa ko lang ang kaya ko. Pasensya na, gabi na. Nag-aayos na ako ng klinika. Dr. Jose Rizal? Good evening. I hope I'm not disturbing you and I know it's late for an appointment, but I wish to see you immediately. Well, I suppose I can make time for a fine lady like yourself. Please, sit down. Thank you. This means a lot to me. So tell me, you look swell? You seem to be at the peak of health. What's the matter? It's my stepfather. His eyesight is degrading and we don't know what to do. No matter where we went, no doctor can seem to help, but all the European doctors pointed to you, Dr. Jose Rizal. A dashing young doctor, a miracle worker. I know your work, so from Hong Kong, we came here to seek for your help. How charming. I'll do everything to help your father. But I'm curious. You know of my name and I don't know yours. Oh, where are my manners? My name's Josephine. Josephine Bracken. Josephine. That's a really pretty name. But you can call me Jose. No need for pleasantries. Or you can call me the Rizzler. What? Nothing. Nothing.
banyaga, at protestante. Walang bahid ng puri ang babae na yan. Iba ang ugat, iba ang layon. May mga usap-usapan, kapatid. Mga ulat mula sa Maynila. May bahid ang kanyang pangalan sa Irlanda. Anak, hindi mo ba naisip na baka siya ay isang espiya? Pakiusap, Pepe. Gamitin mo ang iyong isip. Sa lahat ng doktor na pwede niyang puntahan, ikaw ang pinuntahan niya. Sa isang lugar na tulad ng Dapitan? Kung di nyo siya tanggap, aalis na lang kami. Hindi ko kailangan ng pahintulot nyo. Magpapakasal kami sa ayaw kung gusto nyo. Padre Obak. Hindi ko kayo ikakasal. Hanggat sa hindi mo binabawi ang isinulat laban sa simbahan, hindi ko kayo ikakasal. Ano? Kaya pala tinatanggihan kami. Hindi dahil sa batas ng Diyos, kundi sa kapritsyo ng tao. Ginagamit ninyo ang kasal bilang sandata para patahimikin ako, para talikuran ko ang prinsipyo ko. Dahil gusto kong mabuhay ng payapa at masaya, Jose. dapat isuko kong paninitigan ko. Jose, that's enough, okay? As long as we have each other and we know what's true, we can manage, alright? Ang babaeng iyan, Pepe, hindi siya sa atin. Hindi siya para Wala sa'yo. siyang ugat dito. Isa siyang mata ng kaaway. Marami ng tanong tungkol sa kanya. Walang bahid ng puri ang babae Mga na yan. kwento mula sa dayuhan. Jose, you wish to see me? Is there something wrong? Something has been on my mind lately. Are you even real? Real? What do you mean real? Jose, you know me. You know who I am. Why would you believe them? Are you a spy? Is Josephine even your real name? Why did you come out here in Dapitan when you could have remained in Europe? Is the woman that I love and the woman that bears my child just make-believe? You know it's not, Jose. I thought you trusted me. Why would you believe them? What on Diyos? I'm trying to believe it. But everywhere I look, everyone that I love, they all point at you. I am not your enemy, Jose. Have I not stood beside you? Then give me proof. Show me something to believe in. That they're not who you say you are. That you... Anong klaseng nilalang ako? Anong uri ng ama ang kayang gawin ito sa sarili niyang anak? Hindi ko kayang paniwalaan na sa kamay ko mismo, sa init ng galit at duda, ikaw ay nawala, Francisco. Anak ko, patawad. Patawad, mahal kong anak. Alam, Dapitan. Doktor, alam kong hindi madali ang pananatili mo rito. Pero sa totoo, isa kang pagpapala sa lugar na ito. At kayo, ay higit pa sa isang pantay. Sa kayong kaibigan. Hindi ko ito malilimutan. Mag-iingat ka. Salamat.
Jose, will I be able to see you again? Maybe not today, or tomorrow, but the day will come, Josephine. Iniwan ko ang dapitan, hindi bilang bihag, kundi bilang isang taong nagmahal at minahal. Hindi ito paalam, kundi panibagong simula. You both go out your way and the vibe is feeling strong. And what's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. Meow.